Nagagandahan ba kayo kay Miss Mexico? Hindi kaya moro-moro lang itong lahat? Sa sobrang accurate ko, actually, natatakot na ako sa sarili ko para na akong si Madam Auring. Wala bang accounting firm to do the tabulation? I'm sorry, I feel bad. Okay, let's congratulate na rin Miss Mexico. Oy, 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 mga kuyakoy. Ito si Kuya Mike for the Oy Mga Kuyakoy Vlogs. Oh my gosh. Lumabas ako, ha? Napalabas ako ng Miss Universe. Yung pangyayari na lutuan. It is, oh my gosh. Para bang ginagaslight tayo ng Miss Universe na to na obviously the recent Miss Universe na kung saan nanalo supposedly si Miss Mexico. Alright? And yung ating pambato na si Atisa was third runner-up. And hindi ako makapaniwala. I was actually more of listening dahil may ginagawa rin ako ritong trabaho, no? Just listening sa mga pangyayari. And then I was so shocked na itong si Miss Mexico ang nanalo. Alright, I mean, I could have be happy with Miss Thailand or even Miss Venezuela. Siyempre, pag nanalo pa yung ating pambato na si Miss Atisa, masaya tayo. And even Cote d'Ivoire, no? And I felt she should have won based dun sa answers niya, and she was stunning sa kanyang pagsagot. Ito lang masasabi ko. Nagagandahan ba kayo kay Miss Mexico? O kinukumpara na lagi kay Jinky Pacquiao. Mas nagagandahan pa ako kay Jinky. To be honest about it, Miss Mexico, I'm sorry na para bang doon pa lang, no? Sa akin, nothing talaga. And yung mga sagot niya was just very general, no specifics, malamya. And I am shocked sa pangyayaring ito. Pero kung titignan nyo, para bang itong Thailand and Mexico sa dulo. And interestingly enough, ang may-ari ngayon, ang mga Meksikano na si Raul at saka si si Ann pa rin ang doon sa Thailand or itong si Nawat, no? And hindi ko alam kung ito ay inayos na, fix na kung saan ang backgrounder nito is pinagalitan ni Nawat si Miss Mexico. Akala ko may away, may hidwaan itong si Mexico organization head at saka ang Thailand, no? Na kumbaga wala raw nagpro-promote, parang ganyan-ganyan. Hindi kaya moro-moro lang itong lahat, no? Na para bang pinaiikot lang tayo, nagkasigawan, nagka-walkoutan, yung pagbibigay ng briefing, pag-introduce pa lang sa mga candidates, di ba? Knockout si Miss Mexico. Okay, sabi ko, malamang pagbibigyan ng mga judges, yung mga prelim judges, itong si Miss Mexico. Hindi naman pagbibigyan. Baka naman talagang deserving naman siya makapasok sa top 30. For some reason, talagang umakyat, very top. Miss Universe 2025. And no one seems to be convinced. Okay lang kung ako lang ang hindi convinced. Lahat may nagsisigawan na, may nagko-Cote d'Ivoire chants na sa labas mismo ng or sa lobby mismo nung hall na yon in Thailand. Grabe, I mean, naawa ako, nakikita ko talaga yung sinseridad ng mga candidates to win and to do something to get help even not only from themselves pero sa mga organizations nila. Lalong-lalo na nung itong si Miss Atisa na parang buong bansa, tumutulong, sa pagboto, sa paghahanap ng the best na pwedeng tumulong sa kanya. I myself, I was not convinced before the preliminaries na baka mahina ang ating Miss Philippines. Pero doon pa lang sa preliminaries talagang perfect. Perfect. From national costume to swimsuit and to evening gown. Talagang grabe. At pinakita yung backgrounder
kung paano nahulma itong si Miss Philippines, di ba? And I'd like to think all of these ladies, perhaps even Miss Mexico, gumawa rin ng paraan. Pero hindi ko alam kung deserving talaga itong si Miss Mexico to be Miss Universe. For a while, niisip ko nga baka nagkamali na naman na parang Steve Harvey na naman tayo na puong, winners and runners-up, mali-mali na naman ang mga pagbibigay ng announcement. Making Cote d'Ivoire fourth runner-up, siya talaga pala ang Miss Universe, ang ating Miss Atisa na third runner-up, first runner-up. And Miss Mexico na winner daw, fourth runner-up. Pero hindi Parang ayaw matinag nung organization. So hindi ko alam kung may moro-moro, something is behind this. May mga umalis, may mga voluntary exit sa mga panel of judges dahil nga sinasabi na talagang niluto na Lebanon pianist or Lebanese pianist. Alright, may isa pang umalis. Credibility is really shot here, yung organization mismo. Pitagpitagan ng mga Filipino. My gosh, 120 na mga candidates. Totoo ba yun? 120? Ganun-ganun na lang? Sarap-harapan ng audience and bilyon nanonood na bigla na lang dadayain tayo. Dadayain yung mga kandidata. Lalo-lalo sa mga Pilipino na may pride talaga bilang mahal natin yung Miss Universe, di ba? Yun nga, may Miss International. Pero parang sorry na lang, pero hindi nakikita yung excitement ng mga Pilipino sa mga ibang international beauty contest. Iba talaga ang Miss Universe. Pero ngayon, tingin ko sirang-sira. I don't know what will happen to the next na mga pageants nila dahil yung credibility nila is sira. One more thing, okay? One more thing. Doon pa lang, sinasabi ko, yung panahon ni Michelle D. Doon sa El Salvador, kung saan nanalo si Nicaragua as Miss Universe, hindi naka-top 5 itong si Michelle D. And yet, parang lumalabas, kasama siya dapat sa top 5. Ang tanong ko, noon pa man, wala bang accounting firm na nag-check nito? Sa sobrang accurate ko, actually, natatakot na ako sa sarili ko para na akong si Madam Auring. Dinaya ba si Michelle D. at ang buong Pilipinas? Wala bang accounting firm to do the tabulation? Nasaan sila? Bakit tahimik? Since then, parang wala na talagang accounting firm. Walang nag-check mismo ng mga resulta. Ewan ko kung too late, pero kailangan ilabas nila yung resulta. And marami na rin daw mga judges ang nagtatanong, what happened? So, next time, kung meron pang next time, maglagay na talaga ng accounting firm, ipakita kung sino yung accounting firm na reputable para sa Miss Universe. Usually, ang naririnig ko kay Bob Barker was Ernst & Young. Something like that. Yung huge accounting firm. I don't know if it's still there, ang Ernst & Young. Pero, there should be one. Dahil wala Wala nang naniniwala. And I'm sorry to Miss Mexico. Hindi ko alam pero ang hirap yan ng sitwasyon mo. Nalalabas kang winner and yet people are questioning the validity of the results. So I am very proud at mga Filipinos should be very proud sa laban ni Miss Atisa. And I can only congratulate, I'm sorry, yung 4 na I'm sorry, I feel bad. Okay, let's congratulate na rin Miss Mexico and the rest ng mga nanalo. Pero, sorry, this is really sordid na pangyayari sa Miss Universe. I don't know if it's really worth still ipaglaban o lumaban sa mga ganitong pa-contest. And I question the owner, lalo yung Mexican owner. I don't know again. Baka moro-moro. Let's see. Alright.
Hopefully, tuloy-tuloy na tayo mag-video. Busy lang talaga! Alright, again, ito po si Kuya Mike for Oy Mga Kuyakoy.